Hindi pera ang ninakaw sa kanya, kundi ang mismong kaluluwa. Habang hinuhugasan niya ang mamahaling damit ni Adrian na may bahid ng pabango ng ibang babae, dinig na dinig niya ang halakhak ng kanyang biyenan at ni Marisa mula sa sala. Siya? Isa lang siyang katulong na may kontrata, wika ni Doña Elvira. Sa gitna ng panlalait, isang tawag mula sa ospital ang dumating. Isang ina na umiiyak sa pasasalamat dahil iniligtas ni Sabrina ang kanyang anak. Sa gabing iyon, namatay ang martir at isinilang ang isang mandirigma. Ngunit sa isang mundong puno ng mga halimaw, paano lalaban ang isang bagong silang na anghel? Marisa, it's just a piece of paper. You know what you mean to me? Ang bawat salita ay parang mga piraso ng yelo, malamig at matalim, na tumagos mula sa sala at bumaon ng diretso sa puso ni Sabrina. Nakatayo siya sa harap ng kumukulong kalan. Ang hangin ay puno ng mayaman at matamis na amoy ng gata ng niyog at ng pamilyar na bango ng adobo. Maingat niyang hinahalo ang sarsa. Pinapanood itong dahan-dahang lumapot at kumapit sa bawat piraso ng manok. Ito ang paboritong pagkain ni Adrian. Isang maliit na handog, isang tahimik na panalangin na sana, kahit sa isang gabi lang, ay mapansin siya nito. Hindi bilang isang kasunduan na nakasulat sa papel, kundi bilang isang babaeng nagsisikap na bumuo ng isang tahanan mula sa mga guho ng kanilang pagsasama. Ang init mula sa apoy ay yumayakap sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang tunawin ang panlalamig na biglang gumapang sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan, halos hindi namamalayan, lumuwag ang pagkakahawak niya sa sandok na kahoy. Gumaan ito sa kanyang kamay, tila ba nawalan ng sariling bigat, at bumagsak sa sahig ng kusina. Ang tunog ng pagbagsak nito ay mahina lamang, ngunit sa biglang pagkabingi ng kanyang mundo, iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang malakas na kulog. Hindi niya ito pinulot. Nanatili siyang nakatitig sa kawali, sa kumukulong sarsa, ngunit ang kanyang mga mata ay wala nang nakikita. Ang kaninang masarap na amoy ay biglang naging nakakasulasok. Ang init ng kalan na kanina'y nagbibigay ginhawa ay tila ng uuyam. Sinusunog ang kanyang balat. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang tremor na nagsimula sa dulo ng kanyang mga daliri at kumalat pataas sa kanyang mga braso hanggang sa marating nito ang kanyang dibdib na biglang nanikip. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay tila hindi na umabot sa kanyang mga baga. Bakit? Bakit ganito pa rin kasakit? Nang biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng counter, napapitlag siya. Ang pamilyar na ringtone ay isang marahas na paggising mula sa kanyang pagkatulala. Nakita niya ang pangalan sa screen, Nanay Cynthia. Isang bahagi niya ay gustong baliwalain ito, ngunit alam niya kung ano ang mangyayari kung hindi siya sasagot. Pinilit niyang pakalmahin ang nanginginig na kamay at sinagot ang tawag. Hello, Nay? Mahina niyang sabi. Sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. Sabrina, kanina pa kita tinatawagan. Ang boses sa kabilang linya ay walang bahid ng pag-aalala. Tanging pagkadismaya. Nakuha mo na ba? Kailangan na ni Trixie ang pambayad sa tuition niya. Sinasabi ko sa'yo, malapit na ang deadline, baka hindi siya makapag-exam. Napapikit si Sabrina. Tuition. Yun palagi ang dahilan. Ngunit alam niyang ang perang hinihingi nila ay hindi mapupunta sa libro o sa eskwelahan. Mapupunta iyon sa mga bagong damit ni Trixie, sa pinakabagong cellphone, o sa sugalan kung saan laging nauuwi ang pera ng kanyang ina-inahan. Nay, kakapadala ko lang po nung 1 linggo. Abay, kulang pa yon. Putol ni Aling Cynthia sa kanya. Ano ba naman yang asawa mong milyonaryo? Napakakuripot. Kaunting-kaunti lang naman yan sa kanya. Sabihin mo para sa edukasyon ng kapatid mo. Utang na loob. Sabrina, wag mo kaming bibiguin. Kami ang nagpalaki sa'yo. Ang mga salitang utang na loob ay muling tumama sa kanya.
Isang pangalawang sampal, mas pamilyar ngunit kasing sakit. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harap. Narinig niya ang mabibigat na yabag sa sahig na gawa sa nara. Nandito na siya. Nay, tatawag po ako ulit. Mabilis niyang sabi at ibinaba ang tawag. Hindi na hinintay ang sagot. Pinunasan niya ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata at humarap. Pinilit na ngumiti nang pumasok si Adrian sa kusina. Guwapo pa rin ito tulad ng dati. Nakasuot ng isang mamahaling suit na mas lalong nagpatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang minsan niyang pinangarap, ay malamig at walang anumang emosyon. Hindi man lang nito tiningnan ang mesang maingat niyang inihanda. Hindi nito pinansin ang pagkain na niluto niya ng may buong pagmamahal. Dire-diretso lang itong naglakad papunta sa ref upang kumuha ng isang bote ng tubig. Dumaan ito sa tabi niya na parang hangin lamang siya. Walang hello, walang kumusta. Ang tanging naroon ay ang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Pumasok ito sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Naiwan si Sabrina na nakatayo roon, napapaligiran ng bango ng pagkaing lumalamig na. Maya-maya, muling bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Adrian, may hawak na isang puting sobre. Walang salitang lumapit ito sa mesa at inilapag ito sa tabi ng plato na dapat sana ay para sa kanya. Ang puting sobre ay isang malupit na paalala sa kulay ng kanyang damit pangkasal. Iyan ang bayad para sa serbisyo mo ngayong buwan, sabi ni Adrian sa isang boses na kasing lamig ng sahig na marmol. Just do your job as my wife. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Sabrina. Tumalikod na ito at umakyat sa hagdanan. Iniwan siya doon kasama ang 2 sampal ng katotohanan. Isang sobrang puno ng pera at isang pusong puno ng sugat. Ang sobrang puno ng pera ay nanatili sa ibabaw ng hapagkainan, isang malamig at tahimik na saksi sa gabi na puno ng kabiguan. Kinabukasan, sa pagpasok ni Sabrina sa mga sliding glass door ng Montefalco General Hospital, tila ba naiwan niya sa labas ang bigat ng buong mundo. Dito sa loob, iba ang hangin. Ang amoy ng antiseptic ay mas gusto niya kaysa sa mamahaling pabango sa bahay nila ni Adrian. Ang mga nagmamadaling yabag ng mga doktor at narsa, makintab na sahig, ang mahihinang tawanan mula sa nurses station, ang mga anunsyo sa speaker, lahat ng ito ay musika sa kanyang pandinig. Dito, siya ay hindi isang asawang binabayaran. Siya si Nurse Reyes. At dito, siya ay may halaga. Good morning, Nurse Reyes. Bati sa kanya ng isang gwardiya na sinuklian niya ng isang matamis na ngiti. Ang simpleng pagbati ay parang isang mainit na yakap. Sa kanyang paglalakad, patungo sa locker room, ang bawat pasilyo ay pamilyar. Bawat sulok ay may kwento. Ito ang kanyang mundo, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang siya ay tunay na nabubuhay. Habang naglalakad siya sa pediatric ward, may biglang bumati sa kanya mula sa gilid. Iha, dahan-dahan, basa pa ang sahig. Napatingin siya sa isang matandang babae na may hawak na mop. Si Aling Nelia, isa sa mga pinakamatagal na janitress sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at puno ng kabaitan. Ay pasensya na po, Aling Nelia, nahihiyang sabi ni Sabrina. Ngumiti ang matanda. Ayos lang, mukhang malalim ang iniisip mo. Hindi ka pa ba nanananghalian? Tanong nito. Kasabay ng pagsulyap sa orasan sa pader, napahawak si Sabrina sa kanyang tiyan. Sa sobrang pag-iisip, nakalimutan na niyang kumain. Umiling siya. May kinuha si Aling Nelia mula sa kanyang maliit na bayong, isang turon na nakabalot sa papel. Heto, sayo na. Masama ang magtrabaho nang walang laman ang tiyan. Naku, huwag na po, nakakahiya. Tanggi ni Sabrina. Sige na, pilit ng matanda. Huwag kang mag-alala, iha. Nakikita ko ang puso mo.
Malalagpasan mo rin yan, kahit ano pa man yan. Ang mga salita ni Aling Nelia ay simple, ngunit tumagos iyon sa kaluluwa ni Sabrina. Sa unang pagkakataon mula kagabi, naramdaman niyang may nakakakita sa kanya. Puno ng panibagong lakas, pumasok siya sa silid ng kanyang bagong pasyente. Si Miguel, isang 5 taong gulang na batang lalaki na may malubhang sakit sa puso. Nakaupo sa tabi nito ang kanyang ina, na halatang pagod at puno ng pag-aalala. Sa maliit at masikip na espasyo ng charity ward, nakita ni Sabrina ang isang pamilyar na larawan, ang larawan ng kahirapan at walang sawang pagmamahal ng isang ina. Magandang araw po, bati niya ng may ngiti. Ako po si Sabrina, ang nurse na mag-aalaga kay Miguel ngayon. Habang sinusuri niya ang vital signs ng bata, napansin niya ang isang bagay. Ang bote ng gamot na nakakabit sa IV line ay iba ang kulay at itsura kaysa sa karaniwang supply na ginagamit nila. Ang etiketa ay tila hindi gaanong malinaw ang pagkakalimbag. Isang maliit na detalye, ngunit sapat na para magtanim ng pagdududa sa kanyang isipan. Matapos niyang asikasuhin si Miguel, lumapit siya sa head nurse ng kanilang ward, si Nurse Villanueva. Ma'am, napansin ko lang po, itong bagong supply ng gamot para sa puso. Parang iba po sa dati, mahinahon niyang sinabi. Tiningnan siya ni Nurse Villanueva mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay malamig at walang interes. Lahat ng gamot na yan ay dumaan sa pharmacy at procurement, Nurse Reyes. Sumunod ka na lang sa protocol at ibigay mo kung ano ang nakasulat sa chart. Pero ma'am, baka po pwedeng ipacheck lang natin para sigurado. May mas mahalaga pa tayong mga pasyente. Putol nito sa kanya. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi mo trabaho. Tumalikod ito at iniwan siyang nakatayo doon. Pakiramdam niya ay para siyang isang batang pinagalitan. Bumalik siya sa tabi ni Miguel na may mabigat na dibdib. Ang pag-aalala ay isang maliit na tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang alisin ito sa kanyang isip. Trabaho lang, sabi niya sa sarili. Sumunod sa protocol. Tahimik ang ward. Tanging ang mahinang tunog mula sa mga aparatong nakakabit sa mga pasyente ang maririnig. Pinagmamasdan niya si Miguel na natutulog. Ang bata ay payapa. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakuyom. Ngunit bigla, nagsimulang mangisay ang maliit na katawan ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina. Agad niyang tiningnan ang cardiac monitor sa tabi ng kama. Ang berdeng ilaw na kanina'y ritmikong kumukurap-kurap ay nagsimulang mag-iba ng tempo, mas bumilis, naging irregular. Ang mga numerong nagpapakita ng heart rate ng bata ay nagtatalon ng walang dahilan. Pataas, pababa. Bago ito, biglang umilaw ng mas matingkad. At pagkatapos, sa isang iglap, tuluyan ng nagdilim ang buong screen. Nawala ang tunog, nawala ang ilaw. Ang tanging natira ay ang nakakabinging katahimikan at ang katawan ng isang bata na nasa bingit ng kamatayan. Umalis ka na rito, Sabrina. Nakakaya ang ginagawa mo. Ang boses ni Adrian ay parang hagupit ng latigo. Malamig, matalim, at walang kahit katiting na pagkilala sa babaeng nakatayo sa harap niya. Sa loob ng mamahaling opisina na amoy kape at leather, si Sabrina ay tila isang ligaw na anino. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay may mga takas na hibla na dumidikit sa kanyang pawisang noo. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa 30 minutong walang humpay na pagpump sa dibdib ni Miguel. Ramdam pa rin niya ang bawat paglubog ng buto ng bata sa ilalim ng kanyang mga palad, ang desperadong laban para sa isang hininga na muntik nang nakawin ng isang depektibong makina. Habang ang kanyang puso ay kumakaba pa rin sa takot at pag-asa, ang mga taong nasa loob ng silid ay tila nasa ibang mundo. Nakatayo si Adrian sa likod ng kanyang malawak na mesa. Ang kanyang muka ay isang pader ng pagkabagot. Sa gilid, nakaupo sa isang velvet na sopa si Doña Elvira
na dahan-dahang humihigop ng tsaa mula sa isang porselanang tasa. At sa tabi nito, si Marisa na ang bawat hibla ng buhok ay nasa tamang lugar. Ang kanyang labi ay may kulay ng mamahaling alak at ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuyang kislap. "Look at you," wika ni Doña Elvira, ibinababa ang kanyang tasa na lumikha ng isang matunog na pagtama sa platito. "Pumasok ka rito na parang isang iskandalosa mula sa squatter. Wala ka bang natutunang manners sa pananatili mo sa pamamahay na ito?" "Nay, Adrian," halos mabasag ang boses ni Sabrina. Itinaas niya ang depektibong cardiac monitor na bitbit niya, ang tanging ebidensya ng malapit na trahedya. Namamatay ang bata. Ang makina. Hindi ito gumagana. Bigla itong namatay sa gitna ng operasyon ko. Adrian, kailangang malaman ng ospital na may malaking problema sa mga bagong kagamitan natin. Isang maikling sandali ng katahimikan ang namayani bago ito binuwag ng isang mahinang tawa mula kay Marisa. "Sabrina dear," simula ni Marisa, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Lahat ng gamot at makina rito ay dumadaan sa pinakamataas na kalidad ng pagsusuri. Baka naman ang problema ay nasa humahawak at hindi sa makina. Hindi ba't bago ka lang sa ward na yon? Baka hindi mo lang alam kung paano gamitin ng tama." "Alam ko kung paano gamitin ang monitor na ito, Marisa," giit ni Sabrina. Ang kanyang galit ay nagsisimulang sumibol mula sa kanyang pagod. Hindi ito usapin ng kaalaman, kundi ng buhay at kamatayan. "Enough!" sigaw ni Adrian, dahilan para mapatalon si Sabrina. Lumapit si Adrian, ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad na nakakadurog ng loob. "This is a hospital, Sabrina, not a marketplace. Kung may problema sa kagamitan, may tamang departamento para dyan. Huwag mong gagamitin ang drama mo para lang makapasok dito at gambalain kami." Naramdaman ni Sabrina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Adrian ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang sakit na naramdaman niya kagabi sa hapagkainan ay wala pa sa kalahati ng kahihiyang nararamdaman niya ngayon. Narito siya, dugo-dugo ang puso para sa isang pasyente, habang ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan sa harap ng altar ay siya pang unang tumatapak sa kanyang dangal. "Adrian, totoo ang sinasabi ko." Mahina niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumamlam sa luha na ayaw niyang ipakita. "I'll have it checked," sabi ni Adrian. Binalikan ang kanyang upuan at hindi na muling tumingin sa kanya. "Now, leave. Huwag mong ipahiya ang pangalan ng mga Montefalco dahil sa pagiging emosyonal mo." Dahan-dahang ibinaba ni Sabrina ang kanyang kamay. Ang cardiac monitor ay parang naging napakabigat. Isang pasanin na tanging siya lang ang nakakaramdam. Tinalikuran niya sila. Ang kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang pusong unti-unting nababasag. Habang papalabas siya ng pinto, naramdaman niya ang matalim na tingin ni Doña Elvira at ang mapaglarong ngiti ni Marisa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang narinig niyang bulong ni Marisa kay Adrian bago tuluyang sumara ang pinto. "I told you, Adrian, she's just a manipulative, low-class girl. Ginagamit niya ang trabaho para makuha ang awa mo." At nanatiling tahimik si Adrian. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang kumpirmasyon na sa mata ng kanyang asawa, siya ay walang halaga. Nakatayo si Sabrina sa madilim na pasilyo, mag-isa, yakap ang depektibong monitor. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa puot na unti-unting naglalagablab sa kanyang dibdib. Sa gabing ito, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pag-uwi sa bahay ng mga Montefalco ay lalong naging mabigat matapos ang kahihiyan sa ospital. Ngunit ang matinding sakit ay nagbigay daan sa isang kakaibang pagbabago kay Sabrina. Ang pagtanggap sa katotohanan
na wala siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Sa hapagkainan, nagmistulang estatwa si Sabrina. Ayaw niyang maging target ni Doña Elvira, kaya naman nanatili siyang tahimik. Ipinipilit na kainin ang kanyang kanin habang ang mga tingin ng kanyang biyenan ay parang mga sibat. Hindi ka ba magkakasakit dyan, Sabrina? Tanong ni Doña Elvira. Ang tono ay puno ng pangiinsulto. O baka naman, nasanay ka na sa hirap, kaya hindi mo na kayang kainin ang masasarap na pagkain dito? Bago pa man makasagot si Sabrina, pumasok si Adrian, nagmamadali. Sa pagkakataong ito, may dala itong folder na manipis. Umupo ito sa kanyang pwesto at nagsimulang magbasa. Adrian, anak, simula ni Doña Elvira. Si Sabrina nag-iingay sa ospital kanina. Sinasabi niya na may depekto raw ang mga makina. Hindi mo ba siya pinagsabihan? Dahil sa tanong, napatingala si Adrian, ngunit ang tingin nito ay hindi kay Sabrina, kundi sa kanyang ina. Sinabi ko na sa kanya, inay, huwag siyang makialam sa usaping hindi niya sakop. Sa wakas, nagdesisyon si Sabrina na kumilos, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para iligtas ang kaluluwa ni Miguel. Adrian, nagsimula siya, mahinahon ngunit matatag. Hindi po ako gumagawa ng eskandalo. Mayroon akong nakuhang larawan ng monitor. At may nakita rin akong hindi tama sa mga reseta ng gamot sa ward. Hindi lang po ito simpleng pag-iingay. Ito ay tungkol sa buhay. Biglang napahinto si Adrian sa pagbabasa. Tinitigan niya si Sabrina at sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi lang pagkabagot, kundi isang bahagyang pagtataka. Anong larawan? Tanong ni Adrian. Ang tinig ay mas mababa kaysa dati. Ang monitor, Adrian. At may isa pa akong nakita kahapon. Pagpapatuloy ni Sabrina, umabot sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na piraso ng papel na pinagbalutan ng kanyang turon mula kay Aling Nelia. Ang supply label ng gamot ay hindi tugma sa delivery receipt na nakita ko sa supply room kaninang umaga. Nakatitig si Adrian sa papel. Ang kanyang utak, na sanay sa lohika at sistema, ay napilitang magproseso sa impormasyong ito. Si Marisa ay hindi nagbanggit ng anumang tungkol sa mga reseta, at si Doña Elvira ay laging pumupuna sa kanyang pagiging masilan. Maaaring may punto ka. Tahimik na sabi ni Adrian, isang bagay na hindi inaasahan ni Doña Elvira. Adrian, huwag kang maniwala diyan, sigaw ng ina. Isa lang yang paraan para makakuha ng atensyon mo. Tingnan mo, iyan ang gusto ng mga galing sa baba. Drama! Ngunit hindi na nakinig si Adrian. Tumayo siya. Inay, hindi ako naniniwala. Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang posibleng legal na problema sa ospital. Sabrina, ipakita mo sa akin iyan bukas sa opisina. Huwag mong ipagkakalat ito. Walang dapat makaalam. Tinitigan ni Sabrina ang kanyang asawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya nito agad sinabihan na umalis. Ang malamig na pakikipag-usap na yon ay hindi pag-ibig, ngunit ito ay isang pagkilala. Ito ay isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman. Pagdating sa ospital kinabukasan, nag-text si Adrian. Sa akin ka magtungo pagkatapos ng shift mo. Mag-iingat ka. Pagkatapos ng isang mahabang shift, kung saan nagtagumpay silang i-stabilize si Miguel, nagtungo si Sabrina sa opisina ni Adrian. Nadatnan niya si Adrian na nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa labas. Sa kanyang kamay, hawak niya ang piraso ng papel. Ito ba talaga ang nakita mo? Tanong ni Adrian. Walang anumang pagbati. Ikinuwento ni Sabrina ang lahat. Ang pagkasira ng makina, ang mga kakaibang reseta, at ang pagtanggi ni Nurse Villanueva. Hindi ko maintindihan. Dagdag pa ni Sabrina, bakit hahayaang maglagay ng pekeng gamot sa mga pasyente na hindi naman nagbabayad? Hindi ba't mas mahal ang kaso kapag may namatay? Mas mahal ang reputasyon, sagot ni Adrian. Ang kanyang tingin ay nakadikit sa malayong tanawin. Kung may lumabas na problema sa supply chain, masisira ang pangalan ng Montefalco.
Mas madaling isakripisyo ang isang bata sa charity ward kaysa ang pangalan ng pamilya ko. Napatigil si Sabrina. Ang kasinungalingang ito ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang pera ang nasa likod nito, kundi ang pag-iingat sa isang imahe, kahit pa masira ang buhay ng iba. Kaya pala, bulong ni Sabrina, tumingin sa kanya si Adrian. Ang mga mata ay naglalaman ng isang halo ng pagkadismaya at pagkapagod. Kaya pala, hindi ka dapat nagtitiwala sa lahat ng nakikita mo. Bago pa man sila magpatuloy, may kumatok sa pinto. Hindi malakas, tila nag-iingat. "Sino yan?" tanong ni Adrian. "Sir, si Aling Nelia po." Ang boses ni Nurse Villanueva mula sa labas. "May naiwan po daw po siya sa storage room, sir. Isang lumang dokumento." "Papasukin mo," utos ni Adrian. Pumasok si Aling Nelia. May hawak na isang makapal, kulay kayumangging folder na tila napakatagal nang nakatago. "Sir Adrian, Nurse Reyes," sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Sabrina. "Natagpuan ko ito sa pinakalikod ng stockroom. Hindi ko alam kung ano ito, pero parang matanda na. Alam kong hindi ako dapat manghimasok, pero parang may nakasulat sa harap." Inabot ni Aling Nelia ang folder kay Sabrina. Nakasulat sa napakalumang sulat kamay ang mga salitang tila ba nagsasalita sa alaala ni Sabrina. "Para kay Helena, ang aking minamahal, huwag mong kalilimutan ang utang na loob." Na Helena, iyon ang pangalan ng kanyang ina. Ang paghawak ni Sabrina sa lumang folder na may sulat na "Para kay Helena" ay tila ba humawak siya sa isang piraso ng kanyang sariling kaluluwa na matagal nang nawala. Ang mga daliri niya ay nanigas sa papel na kulay kape. Ang bawat kurba ng tinta ay tila may sariling tinig. Tiningnan niya si Adrian na ngayon ay lumapit na sa kanya. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay napalitan ng matinding pagtataka. Maging si Doña Elvira na nakikinig pala sa likod ng kanyang pag-aalinlangan ay tila natahimik sa kanyang kinauupuan. "Helena?" tanong ni Adrian. Ang boses ay halos bulong. Sino si Helena? Ngunit hindi niya kailangang sumagot. Inihanda ni Sabrina ang kanyang sarili. Ito na ang sandali kung saan kailangan niyang balikan ang mga pira-pirasong alaala ng kanyang ina. "Siya ang nanay ko," sabi ni Sabrina. Ang tinig ay halos hindi na niya kilala. Parang nagmumula sa isang panaginip. Namatay siya noon. Aksidente? Tiningnan niya si Aling Nelia na ngayon nakatayo na sa pintuan, nakatikom ang mga kamay sa harap ng kanyang tiyan. "Aling Nelia, saan po ninyo ito eksaktong nakita?" tanong ni Sabrina. "Sa pinakalikod ng lumang stockroom, iha," sagot ng matanda. Sa isang kahon na halos hindi na mabuksan dahil sa mga lumang gamit at alikabok. Para siyang isang lihim na itinatago. Huminga ng malalim si Sabrina at dahan-dahang binuksan ang folder. Sa loob ay hindi mga papeles ng ospital, kundi isang maliit na kwadernong may itim na takip. Tila isang diary. Sa unang pahina, may nakasulat na simpleng petsa. 10 taon na ang nakalipas, kasabay ng petsa ng pagkamatay ng kanyang ina. Binalikan ni Adrian ang kanyang upuan, ngunit hindi na siya nagbasa ng anuman. Ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon na kay Sabrina. "Basahin mo," utos ni Adrian. Hindi na sa paraang nag-uutos, kundi sa paraang nagmamakaawa. Dahan-dahang binuklat ni Sabrina ang mga pahina. Hindi ito diary kundi talaan ng mga transaksyon at mga utang. May mga petsa, halaga, at pirma. At sa bandang gitna nakita niya ang isang tala na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Humingi ako ng malaking tulong pinansyal kay Alejandro Montefalco para sa operasyon ng aking ama. Nangako siyang tutulungan ako. Ang kapalit, isang malaking utang na loob na hindi mababayaran ng salapi. Kailangan kong maghintay ng tamang panahon para magamit niya ito." Nakatitig si Sabrina sa mga salita. Si Alejandro, ang kapatid ng kanyang yumaong ama,
na laging sinasabing walang ginawa kundi tulungan ang kanilang pamilya. Inay ko, bakit? Bulong ni Sabrina. Biglang nagbago ang mukha ni Adrian. Nagmamadali siyang kumuha ng isang kahon ng lumang papeles mula sa kanyang filing cabinet. Mga papeles na laging sinasabing wala ng saysay at hindi na dapat tingnan. Sabrina, pakihintay mo na, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kung ito ay totoo, ibig sabihin, mabilis niyang sinuri ang kanyang mga papeles. Pagkatapos ng ilang minuto, humarap siya. Ang kanyang mukha ay maputla na parang abo. Ang utang na loob na pinag-uusapan nila. Mahinang sabi ni Adrian, ang utang na yan ay si Alejandro ang gumamit para pilitin si Papa na bigyan siya ng malaking pondo para sa development ng ospital noong taong iyon. Pero ang pondo, wala sa ospital. Doon, sa gitna ng opisina, nagsimulang magkonekta ang mga tuldok sa isip ni Sabrina. Ang kanyang ina ay hindi lang isang biktima ng aksidente. Ang kanyang ina ay may hawak na lihim na ginamit upang maging kasangkapan ng kasakiman. Ang ina mo, patuloy ni Adrian, tumitingin sa talaan, ay may hawak na ebidensya ng pagnanakaw ni Tio Alejandro at sa araw na namatay si Nanay Helena. Ito ang nakasulat sa dulo ng huling pahina. Dahan-dahang binasa ni Adrian ang huling linya na halos hindi na mabasa sa luha ng kanyang ina. Hindi ko na kaya. Tinatakutan niya ako at sinabi niyang kung hindi ako mananahimik, sasaktan niya ang anak kong si Sabrina. Ang katahimikan ay dumaloy na parang lason sa buong silid. Ang pag-aalinlangan, ang pagtanggi, ang panlalamig, lahat ay natunaw sa isang malaking pagkabigla. Hindi lang si Alejandro ang tuso. Siya ay isang mamamatay tao na nagtago sa likod ng imahe ng isang mapagbigay na kamag-anak. At si Adrian, ang kanyang asawa, ay hindi man lang naniniwala sa kanya. Adrian, hikbi ni Sabrina, kung alam mo na ang lahat, bakit mo ako hinayaan na magdusa sa bahay niyo? Bakit mo ako tiningnan na parang isang salot? Doon, sa sandaling iyon, nasaksihan ni Sabrina ang pagbagsak ng pader ni Adrian. Ang malamig na lalaki ay yumuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang pag-iwas sa kanya ay hindi dahil sa pagkamuhi, kundi dahil sa takot. Takot na baka ang paglapit niya ay magdala rin ng kapahamakan sa kanya. O mas masahol pa, takot na baka masaktan siya ng taong inakala niyang laging kasama. Hindi na ito tungkol sa pera, o sa Marisa, o sa ospital. Ito ay tungkol sa isang nakatagong krimen na nagdala ng kamatayan at nagpabali ng 2 buhay na ngayon lang nagsisimulang magkabit-kabit. Model 11:54 na minuto ng umaga. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, Adrian. Patuloy ni Sabrina, huminga ng malalim. Inaakala mong madali para sa akin na isabit ang sarili ko sa isang kasal na walang pagmamahal, na nakatira sa isang bahay na laging pinaparamdam sa akin na isa akong dayuhan at isasakripisyo ang dangal ko para lang mabayaran ang utang ng pamilya ko na hindi ko naman ginawa. Napatayo si Adrian. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sabrina, humingi ako ng paumanhin. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng sakit. Mali ako. Ang tanga ko dahil hinayaan kong manipulahin ako ni Tio Alejandro. Ang tanga ko dahil tinanggap ko ang impormasyong ibinigay ni Marisa at Inay. Nang makita kita sa ospital na pinagsisigawan mo ang katotohanan, dapat pinaniwalaan na kita noon pa man. Hinawakan niya ang kamay ni Sabrina, ngunit agad itong binawi ng babae. Huwag mo akong hawakan, mahinang sabi ni Sabrina, tumitig sa kanyang mga mata. Hindi pa ako handa. Hindi pa napaparusahan ang mga nagkasala. Hindi ko pa natutugunan ang pangako ko sa nanay ko. Gagawin natin yan, Sabrina. Sabay nating haharapin si Tio Alejandro. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Giit ni Adrian.
Ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin. Ako ang magpapatunay na mali ang lahat ng hinala ko sa'yo. Ako ang magpapatunay na hindi ka isang scammer. Kailangan kita, Sabrina. Hindi bilang asawa sa papel, kundi bilang kasosyo sa paghahanap ng hustisya. Tinitigan siya ni Sabrina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang bigat ng responsibilidad na ngayon ay nakaturo sa taong nagkasala. Ang pag-ibig ba ay kailangang dumaan sa matinding pagsubok bago ito maging totoo? Ang chain of obligation na humawak sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang bagong bigat, ang bigat ng katotohanan. Sige Adrian, tugon ni Sabrina, makikipagtulungan ako, pero hindi para sa ating kasal, hindi para sa ospital, kundi para kay Nanay Helena. At kapag tapos na ang lahat, kapag nakita na natin ang hustisya na nararapat sa kanya, doon lang tayo mag-uusap muli tungkol sa kung ano tayo. Ito ang isang hindi pa napagkakasunduang kasunduan, isang alliance of necessity na nakatayo sa ibabaw ng isang libingan at isang sirang panata. Ano ang plano mo? Tanong ni Sabrina. Ang kanyang tinig ay professional. Ang Nurse Reyes ay bumabalik. Bumalik sa pagiging master architect si Adrian. Kailangan natin ng higit pa sa kwaderno. Kailangan natin ng direktang koneksyon sa mga transaksyon. May isang tao sa finance department na dating kasamahan ni Papa. Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng real-time access sa mga ghost accounts ni Tio Alejandro. Sino? Si Ginoong Reyes. Walang koneksyon sa'yo. Pero may utang na loob siya sa akin dahil iniligtas ko ang kanyang anak. Sa isang aksidente sa ospital, 2 taon na ang nakalipas. Gumiti si Sabrina. Isang nangiti na walang kagalakan, kundi isang nangiti ng estratehiya. Kung ganoon, mayroon na tayong unang kasangkapan. Ngunit mag-ingat tayo, Adrian. Alam nating dalawa na si Tio Alejandro ay hindi basta-basta susuko sa kanyang korona. At alam kong hindi rin magpapatalo si Marisa sa pag-aagaw sa'yo. Huwag kang mag-alala, sagot ni Adrian. Tumayo at tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata nila ay nagtagpo, hindi na may pag-aalinlangan, kundi may pag-unawa. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko na hayaan kang mag-isa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga papeles ng kasinungalingan at kamatayan, nabuo ang isang koneksyon na mas matibay pa sa anumang kasal. Ang koneksyon ng 2 kaluluwang nalinlang at ngayon ay naghahanap ng iisang layunin. Ang paglalakbay patungo sa katarungan ay hindi nangangailangan ng armas, kundi ng mga numerong nagsisinungaling. Nag-text si Adrian kay Ginong Reyes, isang matagal ng kaibigan ng kanyang yumaong ama, at nag-set up ng isang malalimang pag-uusap tungkol sa mga lumang alalahanin sa ospital, isang koda na tanging sila lang ang nakakaunawa. Kailangan nating maging maingat, paalala ni Sabrina habang naglalakad sila sa parking lot ng ospital. Nagpapanggap na nagmamadali sa magkaibang direksyon upang hindi sila mapansin. Si Tio Alejandro ay hindi magpapadalos-dalos. Kung may hinala siya, tiyak na babantayan niya ang mga tao niya. May utang na loob siya sa akin, Sabrina. Tugon ni Adrian, sumasalamin sa kanyang mga salita. Pero hindi ko alam kung gaano kalalim ang kanyang pagiging tiwali. Kung malalaman niya na may nag-iimbestiga, lalo na kung ikaw ang kasama ko, sisiguraduhin niyang mawawala ka na lang na parang bula. Ang pangalan ng kanyang ina ay sumagi na naman sa isip ni Sabrina at ang kanyang determinasyon ay lalong tumibay. Ang kanyang takot ay naging gasolina. Pumasok sila sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng distrito ng ospital, malayo sa impluwensya ng Montefalco. Si Ginoong Reyes, isang lalaking nasa edad 50 na may kulay abo ng buhok, ay naghihintay na sa isang sulok. Pagkatapos ng mahabang pagbati at pagkukubli ng tunay na layunin, nagpaliwanag si Adrian. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pagpatay, ngunit ipinakita niya ang mga talaan ng pagbili ng mga pekeng gamot
at ang mga kakaibang paglipat ng pondo sa ilalim ng pangalan ng Maintenance and Upgrade Fund na pinangangasiwaan ni Alejandro. Tio Alejandro ay isang henyo sa pagpapanggap, Adrian, mahinang sabi ni Ginoong Reyes habang tinitingnan ang mga numero. Ang mga ito ay hindi simpleng pagnanakaw. Ito ay layering. Ang pera ay dumadaan sa 3 o 4 na shell companies bago makarating sa isang bangko sa ibang bansa. Kinailangan nilang maghintay ng ilang oras sa gitna ng mga bulong at pag-inom ng kape. Si Sabrina, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, ay hindi mapakali. Nagsimula siyang magmasid sa paligid. Sinusuri ang bawat papasok at lalabas. Ito ay isang reflex na nabuo niya mula sa pagiging laging handa sa atake ng kanyang madrasta at pag-iwas sa galit ni Adrian. Maya-maya, may isang babaeng pumasok, nakasuot ng simpleng damit, ngunit may matalas na mga mata. Lumapit ito sa counter at may binulong sa barista, pagkatapos ay tumingin sa direksyon nila Adrian. Kahit hindi niya kilala, may kakaibang kaba ang naramdaman ni Sabrina. Adrian! Bulong ni Sabrina, idinikit ang kanyang siko sa braso ni Adrian. Tingnan mo ang babaeng yon. Nakatingin siya rito sa loob ng 3 minuto. Hindi siya umiinom. Tila naghihintay siya. Agad na sinundan ni Adrian ang tingin ni Sabrina. Nakita niya ang babae na ngayon ay nagkukunwaring nag-aayos ng kanyang cellphone, ngunit ang mga mata nito ay hindi alinlangan na nakatuon sa kanilang mesa. Si Elena, bulong ni Adrian. Ang kanyang pagpapahinga ay biglang naglaho. Assistant ni Tio Alejandro, napakatalino pero kilalang tapat sa kanya. Narinig ito ni Ginoong Reyes. Kailangan na nating umalis. Kung narito na ang tao niya, ibig sabihin, may nakakita na sa atin o may nagsumbong. Mabilis na itinali ni Ginoong Reyes ang kanyang mga gamit. Adrian, may mga kopya ako ng ledger. Ang mga orihinal na digital files na may audit trail, pero nasa opisina ko pa. Ipapadala ko sa isang secure email address mamaya. Huwag kayong umalis ng magkasama. Habang nagmamadaling nagpaalam si Ginoong Reyes, naramdaman ni Sabrina ang isang malamig na paggapang sa kanyang likod. Ang babaeng nagngangalang Elena ay biglang tumalikod at naglakad palabas ng coffee shop. Dapat na tayong umalis, sabi ni Adrian. Ngunit bago pa sila makatayo, may isang lalaking nakasuot ng delivery uniform ang biglang lumapit sa kanilang mesa. Excuse me po, sir. May package po para sa inyong dalawa. Personal delivery mula sa Montefalco General Hospital. Inabot ng lalaki ang isang maliit, hindi na mukhang bago, na kahon ng bulaklak, ang uri na madalas ipinapadala sa mga ospital. Para kanino yan? Tanong ni Adrian, nagdududa. Para po sa inyong dalawa. Mula po sa isang nagmamalasakit na kawani. Sagot ng lalaki. Sino ang nagpadala? Hindi po niya binanggit ang pangalan, sir. Sabi niya lang, pagbati sa bagong alyansa. Ang tahimik na pag-alis nila sa coffee shop ay puno ng tensyon na mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Ang kahon ng bulaklak na inabandona nila ay nanatili sa mesa bilang isang masamang memento ng kanilang pagiging vulnerable. Hindi ito nagkataon, Sabrina, mariing sabi ni Adrian habang mabilis na nagmamaneho palayo. Alam ni Tio Alejandro na may pinag-uusapan kami. O baka naman alam na niya ang tungkol sa akin, Adrian. Ang lahat ay tila nakikita siya. Sagot ni Sabrina, hindi maalis ang tingin sa salamin sa gilid. Tila bawat sulok ng syudad ay binabantayan. Nang makauwi sila, nag-iisa na si Ginoong Reyes sa kanyang email, nagpadala ng isang naka-encrypt na file. Ngunit sa halip na magsaya, pareho silang nakaramdam ng bahagyang pag-aalinlangan. Bago natin buksan yan, sabi ni Sabrina, huminga ng malalim. Kailangan kong maging handa sa anumang makikita ko, lalo na kung ito ay tungkol sa nangyari kay nanay. Tumango si Adrian, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi kita iiwan, magkasama nating haharapin ang katotohanan. Nagsimula silang mag-decrypt ng file.
Habang naglo-load ang mga spreadsheet na puno ng mga hindi maunawa ang numero at mga ghost company na nakalista, biglang nagring ang telepono ni Sabrina. Hindi ito ang kanyang personal na telepono, kundi ang telepono na ibinigay sa kanya ni Adrian bilang pang-emergency na tawag mula sa ospital. Si Marisa ang tumatawag. "Sabrina, kailangan ko ang tulong mo. Urgent." Ang boses ni Marisa ay hindi mapaglaro. Ito ay puno ng tunay na takot. Nagtaka si Adrian at nagkatinginan sila. "Anong nangyayari?" tanong ni Adrian. "Hindi ko alam kung bakit siya tumatawag sa'yo," sabi ni Marisa. "Pero nasa loob ako ng office ni Tio Alejandro. Nag-aayos ako ng mga papeles para sa isang meeting at nakakita ako ng isang photo album. Adrian, naroon ang mga litrato ng ina mo nung nabubuhay pa siya at ang mga litrato ni Nanay Helena. At may isang sulat doon na mukhang galing kay Tio Alejandro na nagtataka kung bakit hindi pa siya nagpapakita pagkatapos ng aksidente ni Helena. Sabrina, hinahanap ka niya. Handa na raw siyang gumawa ng paraan para mawala ka." Napahawak si Sabrina sa kanyang dibdib. Ang tila ba naging kaaway niya ay ngayon ang nagbibigay sa kanya ng babala. "Bakit mo ito sinasabi sa akin?" tanong ni Sabrina. "Dahil, sa huli, mas importante pa rin sa akin ang pangalan ng pamilya mo, Adrian, kaysa sa inggit ko sa'yo," sagot ni Marisa. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko alam ang buong plano niya, pero alam kong hindi lang pera ang pinag-uusapan. May connection siya sa pagkamatay ng nanay mo. Mag-ingat kayo. Aalis na ako rito." Bago pa makapagtanong si Adrian, ibinaba na ni Marisa ang tawag. Nakatitig si Sabrina at Adrian sa isa't isa. Ang kanilang bagong alyansa ay nasubok sa loob lamang ng ilang oras. Ang kalaban nila ay hindi lang si Alejandro, kundi ang buong sistema ng panlilinlang. Kung ang mga ebidensya ni Ginoong Reyes ay totoo, at kung si Marisa ang karibal mo, ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa panganib mo. Bulong ni Sabrina. Ibig sabihin, ang lahat ng ginawa mo para iligtas ang reputasyon mo noon, Adrian, ay lalong naglagay sa amin sa panganib ngayon. "Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko," sagot ni Adrian. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding kalituhan. Kung totoo ang sinabi ni Marisa, bakit ngayon lang siya nagsalita? "Dahil sa huli, Adrian," sagot ni Sabrina, "kahit ang mga taong nagkakamali ay may konsensya. Pero ngayon, walang oras para sa pagdududa. Kailangan nating buksan ang file bago pa man magdesisyon si Tio Alejandro na padalhan tayo ng sarili nating package." Mabilis nilang binuksan ang file. Ang mga spreadsheet ay nagpakita ng isang network ng mga kumpanyang pag-aari ni Alejandro. At sa huling pahina, may isang talaan ng paglipat ng pondo na nakalagay sa ilalim ng Special Payment to External Contractor. Ang petsa ng transaksyon ay tugma sa araw ng pagkamatay ng ina ni Sabrina. Nakatitig sila sa pangalan ng kumpanya, Anghel ng Pag-asa Foundation. "Anghel ng Pag-asa?" bulong ni Sabrina. Tumatawa ng may bahid ng pait. "Pagtatago ng kasamaan sa likod ng pangalan ng kabutihan." "Ang foundation na yan," sabi ni Adrian. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. "Ito ang pinakamahalaga kay Tio Alejandro. Ito ang nagliligtas sa kanyang imahe sa publiko. Kung mapapatunayan nating ito ang kasangkapan niya sa pagpatay, tapos na siya." Ang pangalang Anghel ng Pag-asa Foundation ay kumalat sa hangin ng opisina, isang pangalan na puno ng kabalintunaan at kasinungalingan. Ito ang huling piraso ng palaisipan na nag-uugnay sa lahat. Ang pagnanakaw, ang pagtatago ng katotohanan, at ang kamatayan ni Helena. "Kailangan nating dalhin ito sa Board of Directors," sabi ni Adrian. Ang tinig ay matigas at puno ng awtoridad na ipinapagamit lang niya kapag nasa bingit ng digmaan. Hindi na ito pwedeng itago sa loob lang ng mga pader na ito. Ngunit si Sabrina ay hindi pa handa. Ang kanyang mga mata
ay nakatitig pa rin sa talaan ng mga transaksyon. Sandali, Adrian, sabi ni Sabrina. May nakalimutan tayo. Noong una, sinabi mo na ang pagpapakasal natin ay para iligtas ang ospital mula sa utang. Pero kung si Tio Alejandro ang magnanakaw, bakit kailangan pa niya ng kasal natin? Bakit kailangan ng utang na loob ng nanay ko? Ito ang tanong na matagal nang gumagapang sa isipan niya. Napakamot sa ulo si Adrian. Ang alam ko lang, sinabi niya na may nakabaon na pondo na kailangan niyang ibalik. At ang utang na yon ay nakatali sa pangalan ng pamilya mo. Ginamit niya yon para pilitin ako. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi ang pag-iingat ni Nurse Villanueva, kundi ang matigas at walang pag-aatubili na pagkatok ng isang taong may awtoridad. Si Alejandro. May kailangan ba kayo sa opisina ko, Adrian? Tanong ni Alejandro. Tumatayo sa pintuan, nakangiti ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kumpiyansa. Kasama niya si Doña Elvira na mukhang naguguluhan sa pag-aalala. Tiyo, mahinahon na simula ni Adrian. Kailangan lang naming pag-usapan ang mga lumang record ng ospital tungkol sa foundation. Sa pagbanggit ng salitang foundation, ang ngiti ni Alejandro ay biglang natunaw. Tiningnan niya si Sabrina at sa kanyang mga mata, nakita ni Sabrina ang isang mabilis na pagkislap ng takot. Ang unang tanda ng pagkasira. Wala nang kailangang pag-usapan, maring sabi ni Alejandro. Ang mga lumang papeles ay basura na. Ang ospital ay nasa akin na at ako ang magpapasya kung ano ang mahalaga. Hindi ka na ang magpapasya, matigas na sagot ni Sabrina. Lumapit siya sa lamesa at inilabas ang lumang diary ni Helena. Nahanap ko na ang pangunahing dahilan kung bakit ka nagtatago sa likod ng mga malalaking salita, Tio Alejandro. Ikinalat niya sa lamesa ang mga pahina, ang mga talaan ng utang. Inaakusahan mo kaming magnanakaw, pero ikaw ang magnanakaw sa lahat. Ikaw ang umubos sa pondo ng ospital gamit ang foundation. At ang pinakamalaking kasalanan mo, pinatahimik mo ang isang inang naghahanap ng tulong para sa kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elvira. Ano ang sinasabi mo, Sabrina? Sinong pumatay sa nanay mo? Doon, inilabas ni Adrian ang kanyang huling alas. Hindi ito isang papel, kundi isang maliit na digital recorder. Hindi lang ito ang katibayan, sabi ni Adrian. Kinindatan si Ginoong Reyes na tahimik na nakatayo sa gilid ng kwarto, nagpapakilalang isang bagong consultant. Ito ay isang recording. Isang empleyado sa finance ang nagpadala nito sa akin kaninang umaga. Nakita niya ang pag-uusap ninyo ni Tio Alejandro pagkatapos ng aksidente ni Nanay Helena. Pinindot ni Adrian ang play. Isang boses. Ang boses ni Alejandro na puno ng galit at takot, ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Sinabi ko sa iyo, Helena, tahimik lang. Ibibigay ko ang tulong sa anak mo, pero itatago mo ang mga record na yan. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mawawala. Pati ang anak mong si Sabrina. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat dahil lang sa pag-ibig mo sa pera. Ang tunog ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Tumayo si Doña Elvira, nanginginig sa takot at pagkamuhi. Alejandro, ikaw! Ikaw ang may kagagawan ng lahat? Sigaw niya, ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng manipis na pag-iyak. Si Alejandro, na nakitang wala nang makakapitan, ay nagpakawala ng huling desperadong hakbang. Mabilis siyang humarang sa pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang malaking, mabigat na estatwa na nakatayo malapit sa kanya. Wala kayong silbi, wala kayong mapapatunayan. Sa labas, ako pa rin ang may hawak ng lahat. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Huwag! Sigaw ni Adrian. Tumakbo patungo sa kanyang tiyuhin. Ngunit bago pa man makarating si Adrian, si Sabrina na ang unang gumalaw. Hindi siya tumakbo para umatake, kundi para protektahan.
Tumakbo siya sa pagitan ni Adrian at ni Alejandro. Itinuturo ang kanyang sarili. Tingnan mo ako, Alejandro. Ako ang anak ni Helena. Hindi mo ako matatakutan. Tapos na ang laro mo. Sigaw ni Sabrina. Ang kanyang boses ay malakas, matatag, at walang bahid ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, habang nakatutok ang lahat kay Sabrina at sa nakabukas na recording, dumating ang mga pulis na tinawagan na ni Ginoong Reyes bago pa man dumating si Alejandro. Nang makita ng mga pulis si Alejandro na may hawak na sandata, agad siyang dinakip. Ang kanyang huling sigaw ay hindi ng pagbabanta, kundi ng kawalang pag-asa. Ang tunog ng mga kadena at ang matigas na boses ng mga pulis ay nagbigay ng isang nakabibinging kumpirmasyon sa tagumpay. Si Alejandro Montefalco, ang matayog na tagapamahala, ay tinangay. Ang kanyang dating marangal na tindig ay bumagsak sa ilalim ng bigat ng kanyang mga krimen. Si Doña Elvira, na nakasandal sa dingding, ay umiiyak, hindi dahil sa pagkawala ng kanyang hipag, kundi dahil sa pagkawalang saysay ng kanyang mga paniniwala at sa pang-aapi na ginawa niya sa isang inosenteng babae. Ang opisina na dating sentro ng kapangyarihan at panlilinlang ay ngayoy isang silid ng paghihimagsik at pagdurusa. Tapos na! Bulong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay walang lakas. Humarap siya kay Sabrina. Ang kanyang mukha ay tila isang labirint ng pagsisisi. Ang tagumpay na ito ay may kaakibat na napakataas na personal na halaga. Sabrina, nagsimula siya. Lumapit ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya kayang pigilan. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Ang pagdududa, ang pagtawag sa'yo na trabaho. Inabot niya ang kamay. Naghahanap ng kahit anong pagtanggap, kahit anong senyales na hindi pa huli ang lahat. Lahat ng ito ay kasinungalingan, ang pag-aasawa, ang lahat ng sakit. Pero ang naramdaman ko, simula nang malaman ko ang katotohanan tungkol sa nanay mo, ang takot na mawala ka. Iyon ang unang tunay na naramdaman ko. Ngunit ang mga salita ni Adrian ay hindi umabot sa puso ni Sabrina, na nakatayo na parang isang estatwa na halos mawasak na. Ang kanyang kaluluwa ay sobrang pagod sa paglalakbay sa gitna ng kasinungalingan. Huwag kang lumapit, Adrian. Mahinang babala ni Sabrina. Ang kanyang tinig ay kalmado, isang uri ng kapayapaan na nakakatakot. Huwag mo akong hayaang magbago pa ang isip ko. Hindi pa ako handang makita ang pagbabago mo. Hindi pa ako handang makita ang panghihinayang mo. Binitawan niya ang hawak na diary ng kanyang ina. Ang hustisya para kay Helena ay nakuha na. Nakita na ng mundo ang katotohanan. Tapos na ang papel ko bilang partner in crime mo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang silid. Hindi siya huminto para mag-empake ng maraming gamit. Kinuha lamang niya ang mga personal na gamit, ang maliit na larawan niya, at ng kanyang yumaong ina, at ang uniforme niya bilang nurse. Paglabas niya ng kanilang silid, nakasalubong niya si Doña Elvira na nakaupo sa hagdanan. Ang muka ay namamaga sa pag-iyak. Sabrina, anak, tawag ni Doña Elvira, na ngayon ay gumagamit na ng salitang anak sa unang pagkakataon. Huwag mo akong iwan. Kailangan ko ng tawad mo. Hindi ko alam. Hindi po ngayon, Tita Elvira. Sagot ni Sabrina, walang pag-aalangan. Kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magpatuloy na mabuhay sa isang bahay na binuo sa mga kasinungalingan. At hindi ako pwedeng manatili sa tabi ng lalaking mas pinaniwalaan ang kanyang tiyuhin kaysa sa akin. Nagtungo siya sa gitna ng sala, kung saan nakatayo si Adrian. Hindi na umaabante, hindi na umaatras. Tahimik lang siyang nakatingin sa kanya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang wedding ring. Isang manipis na gintong singsing na may maliit na brilyante na ibinigay sa kanya sa isang pribadong seremonya na puno ng lamig. Lumapit siya kay Adrian at
Sa isang kilos na puno ng huling paggalang at paalam, inilapag niya ang singsing sa palad ng kanyang asawa. Ang kontrata natin, Adrian. Tapos na. Hindi niya tiningnan muli ang mukha ni Adrian. Tinalikuran niya ang malaking bahay, ang lahat ng karangyaan na hindi niya kailanman hiningi. At ang lalaking ngayon ay tanging pagsisisi na lang ang pag-aari. Lumabas siya ng pinto, hindi tumitingin sa dilim, kundi sa malayo, sa liwanag ng umagang paparating. Ang pagkawala ni Sabrina ay nag-iwan ng isang butas sa loob ng bahay ng mga Montefalco na hindi kayang punan ng anumang kayamanan. Si Adrian ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala. Ang singsing ng kasal ay malamig sa kanyang palad. Ang bigat nito ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kanyang responsibilidad sa ospital. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Ngunit ang mga salita ay walang kabuluhan kung wala ang taong kanyang kinakausapan. Sa mga sumunod na araw, si Adrian ay naging isang multo sa sarili niyang buhay. Ang kanyang pag-uugali sa ospital ay nagbago. Hindi na siya ang laging malamig at mayabang na pinuno. Pinamunuan niya ang isang agarang internal audit na nagresulta sa pagtanggal sa lahat ng konektado kay Alejandro, kabilang na si Marisa, na hindi na nagawang magbigay ng anumang paliwanag tungkol sa kanyang pagiging tahimik noong kinakailangan. Ang kanyang prioridad ngayon ay hindi ang pagpapalago ng ospital, kundi ang paglilinis sa pangalan ng kanyang ama at ang paghahanap ng paraan para makabawi kay Sabrina. Alam niyang hindi ito magagawa sa isang iglap. Ang tiwala na winasak niya ay nangangailangan ng mga gawa, hindi lamang mga salita. Samantala, si Sabrina ay naghahanap ng isang maliit at simpleng apartment sa isang lugar na malayo sa karangyaan ng Makati o Taguig. Ito ay isang maliit na unit, ngunit ito ay kanya. Sa unang pagkakataon, wala siyang dinadalang pasanin ng utang na loob o ng kasal na walang pagmamahal. Ang kanyang pinagkakaabalahan ay ang kanyang trabaho sa isang maliit na community clinic, kung saan ang kanyang pagiging tunay na compassionate ay lubos na pinahahalagahan. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang shift, nakita niya ang isang bagong refrigerator na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. May nakakabit na simpleng sticky note. Para sa inyong dalawa, upang hindi na magutom. Binaliwala niya ito, ngunit kinabukasan, nakita niya ang mga bagong furniture, isang matibay na lamesa at upuan, perpekto para sa pag-aaral niya ng mga bagong medical procedures na nakalagay sa tabi ng kanyang pinto. May nakasabit na pangalawang note, para sa iyong pag-aaral, walang makakaalam. Hindi ito ang pagmamay-ari o pagkontrol. Ito ay tila tahimik na pag-aalaga, isang pagkilala sa kanyang pangangailangan nang hindi nanghihimasok sa kanyang espasyo. Ito ang mga gawa ng isang taong natututong magbigay nang hindi umaasa ng kapalit, ang pagpapakita ng redemption. Sa wakas, ipinadala ni Adrian ang liham na matagal na niyang inihanda. Hindi ito isang liham ng pag-ibig, kundi isang detalyadong pagsasalaysay. Nakatitig si Sabrina sa salitang Ingles sa ibabaw ng papel. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Inilahad ni Adrian ang bawat bahagi ng plano ni Alejandro, ang bawat kasinungalingan na ibinigay sa kanya ni Doña Elvira, at ang sakit na naramdaman niya nang malaman niyang mali ang lahat. Hindi siya humingi ng tawad. Isinalalaysay lang niya ang kanyang pagdurusa sa katotohanan. Ang sulat ay nagtapos sa isang pangungusap na nagpahinto sa paghinga ni Sabrina. Hindi ko hinihiling ang tawad mo, Sabrina. Ang gusto ko lang, malaman mo ang lahat. Ang lahat ng pagmamahal na hindi ko na ipakita dahil sa aking pagiging duwag ay naroon pa rin. Nag-aabang lang ito ng pagkakataong maging totoo. Ang desisyon, kung itatapon mo ito o iingatan, ay sayo na. Hinawakan ni Sabrina ang papel. Ang mga mata ay basa na naman, ngunit hindi ito luha ng pagdurusa. Ito ay luha ng pagkilala. Ang lalaking kinasusuklaman niya
ay nagdurusa rin sa bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang pag-ibig ay hindi naging kilig o pangako, kundi isang mahabang, masakit na paglalakbay patungo sa katotohanan. Ang liham ni Adrian ay hindi niya binasa sa isang upuan. Ginawa niya itong isang ritual. Bawat talata ay tinitimbang, bawat salita ay iniisa-isa, hanggang sa maramdaman niya ang bawat hibla ng pagsisisi nito. Hindi ito ang pag-amin ng isang taong natatakot mawalan ng asawa, kundi ang pagpapahayag ng isang taong natakot mawalan ng pagkakataong maging karapat-dapat sa pag-ibig. Makalipas ang isang linggo, habang nagtatrabaho si Sabrina sa klinik, isang sasakyang hindi pangkaraniwan sa lugar na yon ang huminto sa harap ng pinto. Si Adrian ang bumaba. Ngunit hindi ito ang Adrian na kilala niya. Hindi na ang lalaking may malamig na tingin at balabal ng pagmamataas. Ang kanyang kasuotan ay simple, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kahinaan na mas nakakaantig kaysa sa anumang kapangyarihan. Naglakad siya patungo kay Sabrina, hindi gumamit ng matataas na boses, hindi nagbigay ng utos. Sabrina, tawag niya. Ang pangalan niya ay tila isang panalangin. Tumingin si Sabrina sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang anumang ekspresyon. Naghihintay. Ang foundation, anghel ng pag-asa. Simula ni Adrian. Itinigil ko ang lahat ng operasyon. Inilipat ko ang lahat ng ari-arian nito sa isang trust fund na ipapangalan ko sa nanay mo. Para sa mga batang may puso tulad ni Miguel. Tumango si Sabrina. Isang maliit na hakbang iyon. Ngunit ito ay isang pagkilala sa sakripisyo ng kanyang ina. At si Tita Elvira? Tanong ni Sabrina. Nagsimula na siyang mag-therapy. Sagot ni Adrian. Humingi siya ng tawad sa iyo sa pamamagitan ng abogado. Nagpapakumbaba siya. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa kapatawaran ko at lalong hindi sa iyo. Sa wakas, tumahimik si Adrian. Tumitig siya kay Sabrina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Sabrina, pagdidiin niya, at sa pagkakataong ito, hindi na siya nagkunwari. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat. Hindi ko hihilingin na bumalik ka sa akin bilang asawa. Alam kong hindi ako karapat-dapat doon, pero pinapayagan mo ba akong magsimulang muli? Hindi bilang amo, hindi bilang asawa sa kontrata, kundi bilang isang lalaking natutong magmahal sa pamamagitan ng pag-unawa sa sakit at pagpapahalaga sa katotohanan. Pwede ba tayong magsimula ulit? Walang kontrata, walang kasinungalingan. Magsimula tayong magkakilala muli, nang walang anumang bagay na nagbubuklod sa atin kundi ang paggalang. Naramdaman ni Sabrina ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Sa wakas, ang kalayaan ay narito. Kalayaan mula sa kasinungalingan. Kalayaan mula sa utang. Ngunit kasabay nito, naroon ang isang bahagi ng kanyang puso na tumugon sa sinseridad ni Adrian. Ang lalaking ito ay nagdusa rin, at ang pagdurusa ang nagtulak sa kanila sa parehong daan ng pag-amin sa sarili. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Ang matigas na pader na kanyang itinayo ay nagsimulang gumuho. Dahan-dahan siyang humakbang, hindi sa kanyang direksyon, kundi sa gilid niya, kung saan ang kanyang anino ay hindi na umaabot. Inabot ni Sabrina ang kanyang kamay, hindi para humawak, kundi para ituwid ang isang bagay na bahagyang nakatiklop sa kanyang damit. Ang kilos ay simpleng pag-aalaga, isang pamilyar na kilos na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na totoo. Adrian, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag, puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ng lahat ng sakit. Ngunit siguro kaya kong subukang makipagkaibigan ulit para sa ating sarili. Hindi siya sumagot ng oo sa kasal. Hindi siya sumagot ng oo sa pag-ibig. Ngunit nang makita niya ang pag-asa na sumilay sa mata ni Adrian, isang liwanag na mas matingkad pa sa anumang kislap ng brilyante, alam niyang naroon na ang simula. Hindi sila nagyakap, walang halik,
Tanging ang mahabang pagtitig sa isa't isa, ang dalawang kaluluwang sugatan na pinag-ugnay ng katotohanan ay nag-aalok ng isang tahimik na pangako ng paghihilom